Yun o, pagpalang hapon mga idol. So, matagal-tagal tayong hindi nakapag-live. Dahil tayo ay na-busy masyado. Oh, antay-antay lang tayo ng bahagya ng ibang mga viewers at kaunti pa lang yung naka-view sa atin. Medyo maingay at may ginagawa kasi dito. Yun, shoutout sa ating mga viewers kay Art G. Outfield Kaheda, shoutout sa'yo, idol. So yun, wala pang gaanong dito. Parang walang comment. Try nyo nga mag-comment mga lods. Hindi kasi makita. Tino is watching. Shoutout sa'yo, Tino. Ayun, magandang hapon. Shoutout kay Tino. From Boracay. So, yun mga idol. Sa lahat, Rolando Cadayona, shoutout sa'yo. Di makita yung ibang comment. Kung may comment man, pasensya na kayo, hindi makita dito yata sa kabila. So, iyon. Nag-live tayo dahil naipon dito yung mga katanungan, mga lods, sa mga matagal-tagal din kasi tayong nawala dahil na busy tayo, masyado tayong maraming inaasikaso sa ngayon dahil magmamahal na araw. So maraming katanungan dito, yung ibang katanungan nasagot ko na to nung nakaraan. So ngayon, siguro ay kailangan natin sagutin ulit para mas maintindihan nila kung ano ba talaga yung saktong kasagutan. So ito, katanungan ito na nakita ko na sa post niya, tapos itinanong pa rin sa akin. Sabi ko mamaya abangan niya yung live. Margie Balite. Shoutout sa iyo, mapagpalang hapon. Pagpalang hapon sa inyong lahat. So ito, may katanungan dito. Sabi sa katanungan dito, tanong lang po, kailangan ng agimat o mutya na balutin sa telang. Bakit kailangan? Tanong lang po, bakit kailangan ng agimat o mutya na balutin ng tela na itim o pula? So ito, katanungan ito, na meron sa post, meron nag-PPM, bakit daw kailangan ibalot sa telang pula o sa telang puti. Lawrence Cruz, shoutout sa iyo, mapagpalang hapon din sa iyo. So yun, sagutin natin kung bakit ba talagang kailangan ibalot. Sa mga agimat, kagaya ng halimbawa tinatawag natin na mga bote de guerra. No, yung mga bote de guerra, mga mutya. So, sample. Pakita natin yung sample ng isang tinatawag na mutya. So, medyo siya wala siyang langis, kaya ganito yung itsura. Ito ay suso na naging bato, no? So, yan, isa sa mga tinatawag nila ni mutya. Kung makikita ninyo yung kanyang itsura, wala siyang sabitan, maging sa liklay. O ito, yung liklay, ganyan, yung itsura. Diba?
So wala siyang sabitan, wala siyang lagayan. So bakit ba siya kailangan ibalot sa telang pula? Dahil ba para ba lumakas yung kapangyarihan ng mutya? O anumang uri ng gamit kagaya ng bote de guerra na tinatawag? Bakit kailangan nating ibalot yan sa tela? Na pula o kulay itim. Depende sa inyo kung sa inyo gustong ibalot ng tela yan na kulay. Pero ang masasabi ko dyan, kahit sa telang puti nyo ibalot dyan, telang pula man o telang itim, wala pong kaugnayan ang kulay niyan para lumakas yung bisa niyan dahil sa kulay. So hindi po yun. Kasi ganito, yung mga nung unang panahon, kapag ito yung ito yung paliwanag ng matatanda, no? Ang maaari nating masagot doon, ito ay dahil doon sa mga matatanda, kanilang kapaliwanagan, bakit sa halip na telang puti, doon sa telang pula inilalagay. Yung iba naman, telang puti naman yung binabalutan. Sa natin, sa kapaliwanagan dyan, maging ng noon pa, ng mga matatanda, ang ibig sabihin yan, bakit po yan binabalot ng telang pula? Unang-una, sa kadahilanan po, na dahil sa uri ng mutya, no, kung bakit sa pula inilagay at bakit sa puti. Sa itim, bihira naman ako nakakarinig ng itim eh. No, yung iba ayaw nilang ilagay sa itim kasi nga baka daw parang itim na karunungan daw. Bumase sila sa kulay. No, pero kung tutusin, wala namang kinalaman ang kulay sa mga bagay-bagay pagdating sa pag-espiritual. Wala naman pong kinalaman yan kahit kandilang itim. Kahit na magsindi kayo ng kandilang itim, is wala po yung kinalaman sa kulay kung kayo ba ay malinis ang hangarin ninyo, kandilang itim ang sinindihan nyo. So mamaya, pag-uusapan natin yung uri ng kulay. So ngayon, yung kulay na lang muna ng tela ang pag-uusapan natin. At bakit kailangan ibalot yung mutya o ilagay ang mutya o mga kagamitang espiritual sa kulay pula at puti. So yun muna lang ang pag-usapan natin, pula at puti, kasi yung itim hindi naman gaanong ginagamit yan. Yung iba, nilalagay sa telang pula yan, hindi para lumakas ang bisa, gumaling ang bisa, so, mas makapangyarihan ng bisa. So, hindi po yun. Walang kinalaman yun dun. Yung kulay ang may kinalaman dun. Kasi, kapag kalimbawa po yan, iyan ay gamit tungkol sa bala, no? Tanda natin, tungkol sa bala. Ito namang isa sa pangontra sa mga kulang, barang, tigal po, palipadangin. Magkaiba sila. So ngayon, para hindi sila malito, nagkaroon sila ng specific na kulay ng lalagyan. Yun po ang pinakakapaliwanagan natin dyan. Sa kulay ng lalagyan, pagka sinabing pula, ito yung mga sinasabi ba't binabalot sa telang pula. Ang pula kasi ay palatandaan ng madugo o digmaan. Kaya ibinabalot nila sa kulay pulang tela para maiwasan yung pagkalito. Kung ito ay anting-anting tungkol sa bala, sa patalim, sa kabal, o sa pulahan, pandigmaan, no? Basta pag sinabi natin pandigmaan na, no? Ano ba yung mga sangay ng tinatawag na anting-anting ng pandigmaan? Pag sinabing anting-anting ng pandigmaan, ito yung may mga kinalaman sa bala, sa patalim, o sa gera o pakikipagdigmaan. So ito, sa kanilang explanation, dahil nga ito ay pangdigmaan at ang digmaan ay madugo, kaya ibinabalot nila doon sa pulang tela. Palatandaan ito na halimbawa, nagmamadali ka, nadampot mo yung kulay, bigla ang kapahamakan, may nagkakagulo, may nagtatagaan dyan. So, kaibigan mo, gusto mong awatin. Halimbawa lang to sa kapaliwanagan natin. So, madali mong madampot. Alam mo yung sa kulay pa lang, alam mo na, meron ka ng basihan o palatandaan dun sa kulay na itong nadampot mo sa pagmamadali mo, kulay pula, ito ay panggera. So ngayon, bakit naman kulay puti ang ginagamit nila? So nasagot na natin yung katanungan, bakit kailangan ibalot sa telang pula? Base sa kulay. Kapag ito ay pangdigmaan, ito ay nilalagay sa telang pula. Bakit naman inilalagay sa telang puti? So yung sa telang puti, sabi nga po natin, dahil iyan ay may parang pagkakahiwalay ng bisa bilang palatandaan. Yung kulay kasi palatandaan lang yun, Ilalagay yan sa puting tela.
ibig sabihin, iyan ay gamit pangontra. So, yung mga pangontra ng itim na karunungan. So, pag pangontra ng, ano ba ang pangontra ng itim? Di ba puti? Kaya inilalagay sa kulay puti na tela. So, halimbawa, meron kang mutya na mabisa siya sa pangontra sa mga hindi ka mababarang, hindi ka matigal po, mapalipad hangin, hindi ka mababati ng mga engkanto, hindi ka lalapitan ng masamang espiritu. So, inilalagay ng mga matatanda yon dun sa pulang tela bilang palatandaan na ito ay pangontra. So, sana po naiintindihan natin yung kapaliwanagan dito sa pagbalot nitong dalawang lalagyan. So, yun yung specific explanation doon sa lalagyan, no? Sa lalagyan, sa kulay, no? Yun yung explanation doon sa dalawang uri ng kulay. Ngayon, bakit ba nilalagay sa telang itim? So ito ay isang uri din ng palatandaan na yung ilalagay mo doon ay para sa itim na karunungan. So yun po yung tatlong kaibahan, ano? Sa panggagamutan o pangontra, inilalagay sa puting tela. Yung kulay pula naman, palatandaan na ito ay pandigmaan, no? Yung kulay itim naman para sa itim na karunungan. So, yun na yung klase ng palatandaan ng lalagyan kung ano yung mga nilalaman. So, automatic yun, kapag nilagay natin sa pulang tela, ibig sabihin ito ay pandigmaan o gera. Dahil ang digmaan ay gera o kulay ng dugo ay kulay pula, kaya doon siya nakalagay. Yung kulay puti naman, kaya naman kulay puti siya dahil pangputian yung gamit mo, pangontra sa mga itim na karunungan, no? O tinatawag na kulang barang. Yung isa naman, kulay itim na tela, inilalagay doon dahil itim yung karga ng gamit. So, yun yung kapaliwanagan sa tatlong kulay ng tela. Bakit nga ba nilalagay sa tela? So, bakit siya nilalagay? Ito kasi yung katanungan dito. Bakit po, ang katanungan dito, tanong lang po, bakit kailangan ng agimat o mutya na balutin ng telang itim o pula? Kaya siya kailangan balutin. Kagaya na sinasabi ko sa inyo, kung eto nakalagay lang sa bulsa mo o nasa bag mo, maaari itong mawala o maaring mahulog. Kasi wala siyang sabitan, wala siyang lalagyan. So kaya po siya nilalagyan ng lalagyan. No? Halimbawa, bote de guerra, ganito. Pag mauntog siya, wala siyang balot, pwede siyang madaling mabasag. So, kailangan lagyan mo ng balot. Para saan ba itong bote de guerra na ginawa mo? Bote lang to na ipekasinta. Halimbawa, bote de guerra. No, sa bala, sa patalim. So, dahil nga yan ay bote de guerra, ibalot mo sa pula na tela. Bilang palatandaan na ang laman nun ay panggera. So, ngayon, kung ang inilagay mo dito, pangontra, mga orasyon, nilagay mo orasyon, mga mutya, pangontra lang sa kulang barang, tigal po, ibalot mo sa puting tela. Palatandaan na iyon ay, ang nilalaman nun ay para sa pangontra. So kung itim yung gamit mo, ibalot mo sa itim na tela para meron siyang color coding na tinatawag natin. May arrangement din maging sa kulay. So iyon yung isang dahilan. At dahil ito, hindi naman to pwedeng bitbitin. Kung binalot mo to ng tela at may sabitan, madali mong ilagay sa bag, may hawakan o itali mo sa bewang mo. Pwede siya. So, ang lalagyan, ang ibig sabihin, ang tela, ang ibig sabihin lang nun, yung pagkaka-arrangement mo. Kung sinong kulay ba, kung saan mo ba dapat siya ilagay, saan tugma. No? Yun ang dahilan kung bakit may tela. At isa pang dahilan, number 1 na dahilan yan, hindi dahil sa kulay, at dahil dun sa mga bisa niya, sa partisipasyon ng bawat bisa o kapaliwanagan sa bawat bisa, unang-una, upang maingatan mo na hindi mawala ang gamit mo. Maraming nagtatanong, saan ba dapat ilagay ito? Lagay mo sa pulang tela. Halos lahat ng bahagi lalagay mo sa pulang tela. Alpengay ng ashtray dyan, Hal. Wala na naman dito yung sa akin. So, ayun, ang tela ay isang kapaliwanagan para magkaroon lamang ng lalagyan ang mga gamit natin na walang sabitan. Kung medalyon yan, may sabitan, pwede mo. Kahit di mo na ilagay sa tela. Kasi nga, pwede mo siyang lagyan ng tali at hindi siya mawawala o hindi siya malalaglag.
So, iyon po yung kadahilanan mga idol. Wala yang kinalaman, no, sa bisa o kapangyarihan o mas bibisa. Hanapin nyo sa libro. Kung meron bang pinapaliwanag dun sa mga libro. Ako, napakarami natin dito libro. Halos para na tayong library dito. Walang nakalagay dun na ilagay mo sa pulang tela, pamilin o anuman, wala tayong mababasa, kapaliwanagan man, wala. Ilagay mo sa pulang tela para lumakas ang bisa ng kapangyarihan ng iyong anting-anting. So, iyon po ay ano na lang eh. Iyon po ay nasa isip lang natin yun. Nasa isip natin yun mga idol. Kaya po yan nilalagay sa atin, na nalalagay ninyo sa inyong tela upang hindi mawala dahil wala siyang lagayan o sabitan. Ano? So yung mga kulay na bahaging sinabi ko, yun ay mga palatandaan kung saan mo tamang ilalagay. Ngayon, may kulang pa doon sa tela na yon. May kulang pa doon sa 3 kulay na ibinigay ko. So ito naman ang kapaliwanagan doon sa isa pang kulay na bahagi. Kapag ka ito ay sa mga pampaswerte, ibalot mo sa tela na green. Bilang palatandaan na yung mga pampaswerte mo ay sama-samang nakalagay doon sa kulay green na tela. Isang uri ng palatandaan ang kulay at wala po siyang kinalaman sa pagpapalakas ng anumang uri ng anting-anting, mutyaman yan, o gawang kamay ng tao, no? O kasa ng isang tao, wala pong kinalaman yon sa pagpapalakas yung mga kulay ng tela at mga tela-tela. Kaya po yan nilalagyan ng tela kasi nung unang panahon, wala naman marunong maglambat. Diba? Hindi nila kayang ilambat yung mga mutya. So, ang ginagawa nila, para bahagi na rin na hindi nakikita ng tao kung ano yung dala mo, kung ano yung bitbit mo. Yung iba kasi nahihiya, medyo hindi sila proud sa kanilang mga gamit o iba yung paniniwala ng kanilang kamag-anakan o ng community. Diba? Kaya itinatago nila sa tela para hindi nakikita kung ano man ang laman. Ano? So, iyon po yung dahilan. Hindi po ibig sabihin para hindi makita. No? Yung iba sinasabi, lagi ko naririnig, para hindi makita, para hindi mahigop yung kapangyarihan yan. Tandaan po ninyo, halos 80% ng buhay ko, mula nang nagkamalay ako, nagkaisip ako, nasa pag-aanting-anting na ako at nasa spiritual na ako. Sabi ko nga, halos 80% ng buhay ko ng edad ko, no? Halos 80% ng edad ko, nasa pag-aanting-anting at pag-spiritual na tayo. Marami tayong naririnig na ganyan, hindi lang tayo nakikialam. So bakit kung ngayon pinapaliwanag? Ibig sabihin ba ako'y nakikialam? Hindi po. Para mamulat kayo sa tama. Para maintindihan nyo yung wasto na kapaliwanagan at sa tama. So sa ganitong uri ng kapaliwanagan, meron ba nagpapaliwanag ng ganito? Binibigyang pansin ba ng halaga nila yung kulay at yung tela? Wala naman nagpapaliwanag eh. Kung minsan makikita po ninyo sa mga comment section, may mga nagtatanong. Naaawa ako dun sa mga nagtatanong. Nabubuhay po sila doon sa haka-haka, sa mundo ng haka-haka, hindi mundo ng espiritual. Ang mundo ng espiritual, dalawa lang ang meron. No? Alam natin kung ano ang meron sa espiritual. So, itim at puti. So, yung iba doon, ang ginagawa nila doon, wala nang kapararakan yung mga sinasabi. Hindi nasa totoong espiritual yan. Kagaya na sinasabi nila na kailangan mong balutin ng telang pula para lumakas yung kapangyarihan. Tandaan po natin, walang bahagi na ipinaliwanag sa libro, maging sa aklat ni Enoch. No? Wala tayong mababasa na kailangan mo ang anting-anting o pangontra ay balutin sa tela upang lumakas ang kapangyarihan. Hindi po yun ang layunin kung bakit kailangan mo balutin ng tela. Ang ibig sabihin nun, walang matinong lalagyan o walang sabitan para hindi mawala, para maingatan mo, kaya kailangan mong ibalot sa tela. So, nagkaroon lang ng specific explanation yung kulay sa bahagi ng 3 sinabi ko. So, ngayon meron tayong karagdagan na kulay. Kapag ka kulay green, yun mga pampaswerte ang ilagay mo doon. So, ngayon, palatandaan yung 3 kulay. Halimbawa, kulay puti. So, ang kailangan dyan yung mga pangontra sa gawa ng itim. Yan ang ilagay mo, yung mga kagaya ng pangontra sa tigalpo, kulang, barang, palipad hangin, hindi ka maasaniban ng espiritu, hindi ka
masaniba ng Diablo. So, doon mo ilalagay sa puti kasi pamputian yan. Proteksyon yan laban sa gawa ng itim. Kaya doon mo ilalagay. Palatandaan yung puting kulay na ito ay mga pangontra lamang. So, ilalagay mo sa kulay pula naman na tela yung mga pandigmaan na gamit ninyo na tinatawag natin na panggera. May kinalaman sa bala, sa patalim, o sa kaligtasan. So, dun mo siya ilalagay sa pula. Palatandaan yung kulay na yon. So, ngayon, kung iyan ay kaliwa o itim yung tangan mo, ilagay mo sa itim na tela na palatandaan na ito ay itim at hindi pwedeng isama dun sa mga gamit mo na pangputian. No? Tapos, yung kulay green naman na lagi kong sinasabi, ang pampaswerte ay huwag isama sa mga pangontra dahil kung minsan yung pampaswerte ninyo, mutya. No? Ang kadalasan sa mga pangontra, mga medalyon, iyan ay may mga divine words. So, maaari niyang patayin yung bisa ng mutya. Dahil tandaan natin, ang divino at encantadores ay hindi pwedeng pinagsasama. Langit at lupa yan, mga idol. Kailanman ang langit ay hindi hahalik sa lupa. At ang langit at ang lupa ay hindi kayang abutin ang langit. Tandaan po natin yung dalawang sinabi ko na yan, na importanteng intindihin ninyo para hindi kayo malito o magsama-sama yung inyong mga gamit at manatili ang bisa. Tandaan ninyo, magkaawa yan. Kung doon sa gamit ninyo, halimbawa gamit ninyo San Miguel Arcangel, isinama mo dun sa mga mutya mo ng mga pampaswerte mo, sa tingin mo, hindi kakatayo ni San Miguel yan. Didigmain niya yan. Napakalaki ang galit ni San Miguel Arcangel sa mga fallen angel. At alam naman natin ang mga engkanto, isang uri ng tribo ng mga fallen angel. No, pinaliwanag na natin yan, na dati silang mga fallen angel na nagkaroon ng tribo ng mga engkanto. Tribo-tribo na kasi sila. Iba yung tribo ng mga tinatawag natin na Diablo, iba yun. Doon yung kay Lucifer. Itong mga engkanto, humiwalay sila. Naniniwala sila na sa samahang o tribo na itinawag nila sa kanilang sarili, naniniwala sila na makakabalik pa rin sila sa kalangitan. Kaya humiwalay sila. Yun po yung pagkakaibahan ng Diablo at engkanto. So yun ay paliwanag na natin ng nakaraan yan. So, ngayon na ipa-explain ko sa inyo kung ano yung bahagi ng bawat kulay at bakit kailangan ibalot sa tela. Unang-una, kailangan ibalot sa tela upang hindi mawala. No? Baka wala kayong lalagyan. So, kailangan may lalagyan tayo. May tama tayong lalagyan. Yung iba naman talagang gusto nilang ibalot sa tela upang hindi makita ng ibang tao yung kanilang daladala. Maaari silang mahiya o hindi sila sanay na may dala na ganun. Kaya po nila binabalot sa tela para maitago. Nasa tala ka pala nakaraan, Commander. Sayang di tayo nagkita. Pwede naman, Lods. Kasi classmate ko naman yung pinupuntahan ko doon. Kabatch ko. Yun nga sinasabi ko sa inyo, dati po ako nagtatrabaho sa isang NGO, non-government organization, no, dati sa MSF Medicine Sans Frontieres Belgium, then lumipat po ako ng KNK sa KNK Kokyonaki Kodumatachi, Japan. So iyon yung mga kasama ko doon, dati kong kasamaan sa MSF, no, mga educator na tinatawag, tapos nalipat naman po ako ng KNK. So yun, dalawang sangay ng NGO, non-government organizations, dalawang sangay siya na magkakasama pa rin kami, mga masasabi natin ng mga kababata, sabay kaming nagtrabaho, sabay-sabay kami nag-aral, then naglingkod, no, kanino man. Kasi ang NGO wala pong kinikilingan, kay rebelde ka, kay sundalo ka, mayaman ka, mahirap ka, pinaglilingkuran ka ng NGO. So, doon po ako nagtatrabaho dati. So, pag nagkikita-kita kami doon, konting inuman, konting kamustahan, na parang higit pa sa magkakapatid kapag kami ay... Bakit po tawag sa liklay divine? Wala pong tumatawag ng divine sa liklay. Kalokohan lang po yan. Kahit pumunta ka ng Thailand, ikaw mismo pumunta ka ng Thailand, tanungin mo kung divine na tinatawag ang liklay. Hindi po tinatawag na divine ang liklay. Isa rin po yung uri ng mga mutya sa Thailand. Tandaan po natin, kapag may tumawag na divine ang liklay, si Raulo yun. No, pakakatandaan nyo po, hindi siya pwedeng tawaging liklay divine. Kaya nga po ang mga liklay o yung mga anumang uri na mga amulets na galing ng Taiwan,
may pagkakaiba rin sila. Katulad po sa atin, no, meron silang mga medallion amulets na tinatawag, may mga mutya amulets naman sila na tinatawag. So yun yung mga liklay. Tandaan po natin, hindi siya pwedeng tawaging divine kasi nakukuha siya sa kuweba. Oh, nakukuha siya sa kuweba. Tapos sasahudin nila ng puting tela. Napapanood nyo ba sa YouTube paano kunin ng liklay? Yung puting tela, winawagayway nila, biglang may lalaglag doon. Doon lalaglag ang liklay. So, sino nagbibigay nun? Mga inkanto, mga elemento. So, bakit nyo tatawagin divine? Diba? Ang tawag dyan, dahil iba't ibang uri ang liklay, merong tinatawag tayo na golden liklay, 7 colors liklay, death liklay. So may mga ganun po. Dahil sa pagkakaiba-iba ng kanilang mga kulay. So meron din tinatawag na for elements liklay. Ito yung 4 na kulay. Yung puti. Silver. Itong isa na to. Gold. 7 colors and red. So iyon po yung si Ozzy lang tatawag doon. Tawa si Marvin C. Yun talaga, lihitimong baliw po talaga yun. Kaya yun ay ano. Bakit lihitimo? Bakit legit? May record naman po talaga sa mental hospital. Kahit mismong siya ang tanungin ninyo. No, lihitimong baliw talaga. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi, pati kuliglig at kulisap, kinakausap niya. Kaya kapag kayo ay naniwala doon, para kayong naniwala sa kuliglig at kulisap. So sa atin yung totoo lang ang sinasabi natin sa pagtatangan, yung tama lang. Kasi unang-una kapag tinuruan ko kayo ng kasinungalingan at kabalbalan o kayabangan dyan para lang mapaniwala kayo na ako ay talagang sa spiritual. So ibig sabihin nun, niloloko ko na kayo. So dahil ako ay totoo sa sarili ko at ayokong manloko ng ibang tao, mas gusto ko yung tiyak na sinasabi. So yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Hindi pwedeng tawagin ang liklay ay divine. Dahil unang-una, iyan po ay encantadores pa rin. Encantadores yan. Hindi po pwedeng tawagin divine ang liklay. Wala din akong naririnig na tumatawag ng divine liklay. Siguro yung mga baguhan, mga pauso na lang nila yung para mabili yung kanilang mga produkto pang-spiritual. No? So, para saan yan, Commander? Alin ang para saan, Alvin Pipito? Ang iyong katanungan, para saan? No? So, ayun mga idol, no? Sa base dun sa mga kulay na sinabi ko sa inyo, kung bakit iyan binabalot sa tela at may kanya-kanyang kulay. So, parang color coding lang siya. Walang kinalaman yan para lumakas yung inyong gamit, kaya mo ibabalot sa telang pula. No? So, ganun lang po yung tanging kapaliwan na ganyan. At kung may mga katanungan kayo dyan, pwede nyong itanong ngayon at nababasa ko naman ang inyong mga komento. Lord, sana makabahagi ka po ng kontra sa mga nang bubuga kaya nawala ng visa gamit namin. Roger Cruz, tandaan mo yung mga nambubuga. Hindi lahat po na nambubuga nakakapagwala ng visa ng gamit. Baka kung ito pa, Roger Cruz, ipapaliwanag ko sa iyo ng maayos. Mas maaring mawala pa ang visa niya kung madala mo dun sa mga lugar at may ginawa ka na bawal doon sa iyong tinatangan. Pero, dun sa mga sinasabi nila ng bubuga para mawala yung gamit, huwag kang maniniwala dun. Tandaan mo, Ako, sa tagal-tagal ko na sa spiritual, ni minsan wala akong naramdaman sa gamit ko na binugahan kaya nawala ng visa. Unang-una, ito ang pakakatandaan mo. Ang gamit mo bago yan mapunta sa iyo, depende na lang sa mutya, kung iyan ay mutya, na sa kagubatan, maaari, masasabi natin 80%, pag binugahan yan, mawawala ang visa niyan. Bakit mawawala ang visa? Dahil talong-talo ng divino, kung tangan niya ay divino, medalyon, orasyon ng tangan niya, binugahan niyang mutya mo, 80% yan mawawala ng visa yan. Pero, medalyon sa medalyon, talandro sa talandro, wika sa wika, alam na natin kung ano yung wika sa wika, salita sa salita, Kung yan ay salita, yung gamit mo, nakasulat na ganyan, binalot mo lang sa pulang tela, ikwinintas mo, ginawa mong kalmin.
sabihin natin na bubugahan ng isang antingero para mawala ang bisa, isang malaking kalokohan yan. Unang-una, yung nagbigay niyan sa iyo, baka mas mataas yung kakayahan at karunungan nung nagbigay niyan sa iyo kaysa doon sa bubuga. Tandaan natin, ang karaniwan na nanunubok yung mga bago. Paano niya susubukin yun? Antas na yun. Diba? Kung yung dating nagmamay-ari niyan, isang matandang manggagamot, sa tingin mo ba mas mahihigitan niya yun? Sa tingin niyo po ba mahihigitan niya yung kakayahan at karunungan ng isang manggagamot? Tandaan natin, pag isang manggagamot na may mataas ang antas ng karunungan at nagbuhay ng isang gamit, yung gamit na yon, yung antas na karunungan ng isang manggagamot, nagiging antas ng gamit nung, mamaya, Andre, si Andre ba yung nagtanong? Adril, kung sa kaliwa ba ang gayuma, mamaya sasagutin natin yan. So, yun no, mga lods, ano? Hihigitan niya ang kakayanan at kapangyarihan nung nagbuhay at nagkarga ng gamit dyan. Kapag hindi niya nahigitan yun, ngusok lang niya yung nagsasabi na, wala na yan, tinanggal ko na yung kapangyarihan yan, wala na yan, tinanggal ko na yung bisa niyan. Ngusok lang niya yung nagsasabi nun. Tandaan niyo yung sinabi ko. Hindi ko sinasabing sa akin lang, pagaling sa akin, hindi nila kayang baklasin. Masasabi ko, oo, sa sarili ko, talagang hindi kayang baklasin niya. Kasi unang-una, may kanya-kanya kaming karunungan. At sa tagal ko na sa spiritual, mahihigitan pa ba ako nun? Maging sa ibang mga manggagamot, may mga lihim yan sila. Ano? So yung sa akin, kadalasan talaga sineselyohan ko yan. Nakikita nyo naman, pag nagkukusagra ako, gumagamit ako ng selyo. No, yung tinatawag na selyo, gumagamit ako ng kumpasing. Kumukumpas yung kamay ko, na halimbawa, selyo ng hexagram ang gagamitin ko. So, gagamitan ko yan para hindi lang kapangyarihan ng meron doon, nakasara. Hindi niya kayang wasakin basta-basta. So, ganun sa akin. Kaya mapapansin ninyo, no, iba yung pamamaraan ko, mga lods. So, ganun din ang pamamaraan ng ibang manggagamot. May kanya-kanya kaming pamamaraan. At may kanya-kanya kaming tinatawag na katiyakan upang maingatan yung mga gamit na pinalilimusan para hindi mawasak ng ganun-ganun lamang. Hindi papayag ang isang nagbebenta ng gamit niya nang basta-basta mawala ng bisa yan. Kasi siya yung ano dyan siya yung masisira. Kaya pakakatanda natin, kung iyan ay mga nagbebenta, may mga sikretong ginagawa yung mga yan. Pero kung iyan ay gaya-gaya lang, nagtayo ng tindahan, o kaya dahil uso sa online yung anting-anting, nagbenta ng anting-anting, yun. Pag-asahan nyo, wala nang konsagra yan, walang buhay yan, at walang bisa yan. Yun yung pakapaliwanagan doon. Pero kung ikaw ay marunong ka, matalino ka, alam mo kung kanino ka tamang bibili, hindi man kay Commander Leon, ang dami-daming nagbebenta ng mga gamit dyan, o naglilimusan ng mga gamit dyan, no? Hindi man sa akin, marami kayong pagpipilian na tamang pagkakatiwalaan pagdating sa mga bibilhan ng gamit ninyo. At choice nyo yun. Hindi kayo pwedeng pilitin dun. No, mapapansin lang natin yung iba kasi ginagawa pag nagbenta, pag hindi bumili, nagtatanong, inaaway, babantaan ng kulang. Kulamin kita tigalpuin kita No, pagka ganun sinasabi sa inyo ng tao, huwag kayong maniwala. Wawasakin natin yung pangamba at takot na ginagawa sa inyo ng iba na nagbabanta sa inyo. Tigalpuin kita kulamin kita Tandaan ninyo. No, matigal po man kayo niyan, pitik lang ng mga manggagamot yan. Baka nga isang orasyon lang ang usali ng isang manggagamot, wasak yan Bakit? Ang gumagawa kasi niyan baguhan. O kaya naman, naninesting, nanunubok, no? Nananakot para magkabenta. Marami nagsusumbong sa akin, Commander, tinakot ako ng ganito, nagtanong lang naman ako kung magkano yung gamit. Naabala daw siya. Sa pagsagot, naabala daw yung oras niya, hindi naman daw pala ako bibili. Nanunubok lang daw ako. So, paano mo maiisip ng isang taong nagtatanong ng matino kung magkano yung gamit mo, sinusubukan ka lang, tas ang gagawin mo, titigalpuin mo, tatakutin mo, nakukulamin mo. Yung iba sinasabihan pa na, mag-ingat ka, may anak ka pa naman, nakita ko sa profile mo. Uy. Pag ganyan na sinabi sa inyo, tandaan nyo yung mga ganyan tao. Block nyo kagad. No? Tas pag may naramdaman kayo, na kayo ay tinigal po,
PM nyo ko, ibabalik natin sa kanila ng 10 ulit yan para maranasan nila yung mga pinaggagawa nilang kabulastugan sa espiritual. Ako mismo magsasabi sa inyo ng katapatan, ako mismo magbabalik sa kanila yan. Hindi tama yung ganun. Hindi, porket hindi ka bumili, nagtanong ka na, inis, nagalit sa'yo kasi inistorbo mo. No? Ngayon, kung ayaw nyong tanungin kayo, no, sa mga nagbebenta, kung ayaw nyong tanungin kayo, huwag kayo mag-post. Natural, nag-post kayo, magtatanong yung mga yan. Mapagpalang gabi rin kay Jess Fernandez sa isang member natin. So ayun ano, kung tamad kayong sumagot at naiinis kayong sumagot, dun sa marami nilang katanungan na tinatawag ninyong buraot ka lang eh. Yung iba ginaganon nila. Kikita ko kasi sinesin sa akin yung conversation eh. Totoo naman eh, di ba? Real talk lang tayo dito. Ngayon, kung ayaw ninyo na may nagsesend sa inyo ng ganun, may nagtatanong sa inyo, huwag kayong mag-post ng mga gamit ninyo para wala sa inyong mag-istorbo. Kung sa tingin nyo, istorbo yung mga nagtatanong, ano gusto ninyo? Pagtanong, bili. Eh, asan na yung karapatan nila? Tapos, may nagtatanong dito. Ano? May nagtatanong kanina, yung katanungan. Sino ba yung nagtanong na yun? Nakalimutan ko lang pangalan mo. Ang katanungan niya kung yung gayuma po ba ay sa kaliwa. So, bigyan natin ng explanation, pero hindi ko binibigyan ng, hindi natin sinasabi na sa mabuti, no? Ito ay kaliwa pa rin. Lahat ng uri ng gayuma ay kaliwa. Pero, bakit siya nagiging sa mabuti? No? Hindi lahat eh. Halimbawa, ayan, basta ang isang gayuma ay ginamit mo sa pang-aabuso, sa panglalamang, ito ay sa masama. Ito ay kaliwa. Kung yung gayuma ginamit mo sa negosyo, ginamit mo sa gayuma sa pera, panghatak ng pera, money magnet, anuman, ito pa rin ay sa kaliwa. No, sa kaliwa pa rin 'yan. Pero paano mo masasabi na ito ay magagamit mo sa mabuti? Kung yung ginagamit mo 'yan, halimbawa panghalina ng mga customer, so, ginagamit mo lang panghalina, para mahalina, para bumili ng iyong mga produkto, ng mga paninda mo. Then, hindi mo naman sila dinadaya sa timbang. Hindi mo naman sila dinadaya sa presyo. No? Hindi mo sila pinasunod sa sarili mong kagustuhan. Halimbawa, ang presyo lang niya ay 50 pesos dahil may kakayanan ka na mapasunod. No? Walang tanggi, ika nga. Walang tanggi. Kasi gayuma pa rin yan, yung walang tanggi. Hindi siya makakatanggi. Yung binigay mong presyo ay 300, 50 pesos lang yung presyo nun. So, meron ka 250 na kupit kung hindi sa'yo yung tindahan. Yun ang masama. Kasi ginamit, alam mo na sa kaliwa, ginamit mo pa rin sa isang uri ng masama. Ngayon, paano mo gagamitin sa mabuti yan? Normal price lang. Tamang presyo lang. Yung hindi mo siya tagain. Yung tama lang. Then, gamitin mo sa mabuti yung pera. Gamitin mo sa pamilya mo. Kung may sobra man o gusto mo magbigay, magkaloob ka sa iba. Ganun po, ang pagbibigay ay mabuti. Maging sa gayuman man nang galing yan, kaya ka nagkapera, kung ginagamit mo sa buti, mapagkawang gawa ka, nagbibigay ka, binabalanse mo. Sabi nga natin, equal. No? Equal o balanse. Kapag ginamit mo sa mabuti yan, tandaan mo, mas nahihigitan mo yung gawa ng kaliwa dahil ilan ay ginamit mo sa mabuti. Parang katulad yan ng white lies. Nagsinungaling ka pero sa ikabubuti ng isang tao. 'Di ba? Kahit sa korte tinatanggap yung white lies. Oh, kita nyo, korte tinanggap. So, ibig sabihin kapag yan ang tanggap sa korte, sinasabi din sa Biblia na ang batas ng mga tao ay sinang-aayunan ng Diyos. So ibig sabihin, okay pa rin sa Diyos yan. Magiging masama lang ang gayuma kung ginagamit mo sa hindi mo asawa. May asawa ka na, ginamit mo para magkaroon ka ng kabit. Ginamit mo dun para mapasunod mo, para magkarelasyon kayo, maging sunod-sunuran sa'yo. So, alam nyo na, sa mabuti mo ba ginamit? Sa masama, automatic yan. Pero, makatwirang sagot, makatotohanang sagot, ang gayuma ba ay sa mabuti o sa masama? Iyan po ay sa masama. Pero kung ginagamit nyo sa mabuti, panghalina para sa inyong mga negosyo, di ba? Para meron kayong kainin, para sa paghahanap buhay mo, mainam yun. No? Sa mabuti mo ginamit eh.
Yung iba natatakot gumamit yan kasi iniisip nila, pag gumawa ka ng masama, hindi ka na mapapatawad ng Diyos. Hindi. Habang buhay tayong nagkakasala. Pero huwag lang naman natin abusuhin yung kapatawaran na ipinagkakaloob ng Diyos. Kung nakagawa ka ng pagkakasala, higitan mo ng paggawa ng mabuti. Kasi kung tatanungin ninyo ako, meron ba akong gayuma sa negosyo? Meron ako pero bihirang-bihira akong gamitin. Kapag ka nakikita akong nagtututumal. So sa akin, ang gayuma ko sa negosyo at pampaswerte ko, eto talagang Gumamela Celis. At makikita nyo, yung mga nasalita na nakasulat dito, ay sa mabuti. No? Sino ba si Gumamela Celis? Siya yung Maria ng Kalangitan. Yung nasa likod naman, 10 names of gods ng araw at buwan. No? Ano ba yung pangalan ng 10 names of gods? El Eloha Elohim Hebe Sabaoth Shaddai He. El Eloha Elohim Hebe Sabaoth Shaddai Ha E Adonai Jehovah. So anong pangalan yan? Pangalan ng Diyos. Pero iisang Diyos yun. Na iba't ibang pagpapakilala lang. So yan ay puro nasa mabuti. Kaya ito yung lagi kong suot-suot. Hindi ko sinabing purong putian ako. Walang ganun mga idol. Walang ganun. Kahit si Commander Leon pa yan. O si Commander Balwig, kahit sino. Lahat ng tao, maging mga pare pa yan o pastor yan, lahat yan may kaliwa at kanan. Equal, balance. Bakit? Lahat tayo nagkakasala. Kaya kung sasabihin nila, purong putian sila, tignan nyo, no? Magmula ng binanatang ko sa social media, yung purong putian yan, wala nang bumabanggit. 'Di ba? Alam nila kasi na nagiging sungaw yung kukote nila dahil yung tao, naaaralan ko ng tama. Hindi na nila kayang lokohin. Kadalasan ng mga, paninira ng ibang mga baguhang manggagamot yan. Pag bagong manggagamot sa spiritual, sabihin nila, ako purong putian ako para lagi ka dun magpapagamot. Yung iba kasi kaliwat kanan ng tangan No? Kahit kaliwat kanan ng tangan nun, equal yun, balance yun. Ngayon, kung ikaw hindi ka gumagamit ng kaliwa, tingin mo purong putian ka. Ang kapal na mukha nyo sabihin yan. Diretsahan ko sasabihin, ang kapal na mukha nyo sabihin yan at hindi nyo alam ang sinasabi ninyo. Kung hindi ka man gumagamit ng kaliwang kapangyarihan sa spiritual, nagkakasaka pa rin, boy. Yun ang pinakasasabihin ko sa inyo, napapakatandaan ninyo. Ang Diyos balanse, gumawa ng liwanag at dilim. Gumawa ng mabuti at masama na mga nilalang. Tapos ikaw, sasabihin mo sa sarili mo, aangkinin mo, purong puti ang ka kasi manggagamot ka lang at hindi ka naninigal po, hindi ka nanggagayuma, hindi ka nambabarang, puro gamutan ka lang, kaya purong puti ang ka. Ang tanong, ang buong pagkatao mo ba ay hindi nagkakasala? Para tawagin mo ang sarili mo na purong puti ang ka. Bigyan kita ng isang talata. No? Nung si Maria Magdalena ay nahuli na nangangalunya. Nasa talata ng Biblia yan. Nahuli siyang nangangalunya. Isinakdal niya o iniharap niya sa Kristo ang Magdalena. At sinabi ng mga taong nakahuli, Rabi, ang babaeng ito'y nagkasala ng pangangalunya. Babaeng bayaran. Kailangan po siyang patayin sa pamamagitan ng pagbato. So anong sabi ng Kristo? Kung sino sa inyo ang nakakakilala sa inyong sarili na kayo ay hindi nakagawa ng pagkakasala, siyang dumampot ng bato at unang pumukol sa babaeng ito. Ni isa walang pumukol. Lahat sila nagsilayas at umuwi. Bakit? Alam nila at tanggap nila sa sarili nila yung talinhaga na sinabi ng Kristo na lahat sila ay nagkasala. Doon pa lang, Biblia pa lang pinatunayan na walang hindi nagkasala. So ngayon, itong mga bagong sibol ng mga manggagamot ko, no, sasabihin purong putian sila. Sinungaling pala ang Biblia. At kayo pala ang tama. Yun lang, no? Masyadong marami lang nasasaktan pagka nagre-real talk ako. Pero kung pakakatandaan natin, kapag binuksan nyo yung pintuan nyo at hindi kayo sarado, maiintindihan ninyo yung mga kapaliwanagan ko. Dahil itong kapaliwanagan na to, ang magbibigay ng liwanag sa isip na mga kasanungalingan na mga pinagsasabi ninyo. At mahiya din kayo sa inyong sarili. Ano? Mahiyaman lang kayo sa inyong sarili. Hindi puro pagbubuhat para sumikat.
Tandaan natin, kahit anong buhat ninyo sa inyong pangalan, kung hindi kayo tinatangkilik ng tao, hindi naman kapanipaniwala yung mga pinagsasabi ninyo, puro kahambugan, kayabangan, kalakasan ng kapangyarihan nyo lang, ang pinagkikwento ninyo, ang daan ninyo, sa sobrang lakas ng kapangyarihan ninyo, ginamot nyo, hindi naman gumaling, anong saysay ng kwento nyo? Mas mainam pa yung mga walang kwento habang nanggagamot, gamutan lang, na animo, inosente o tatanga-tanga, pero after ng gamutan, hindi man nakakapagpasampa, healing water lang, baklas yung karga. Baka mas magaling pa sa inyo yun. Di ba? Real talk lang, mga kaibigan, sa spiritual. Real talk lang. Marami kasi naggagaling-galingan sa kwento ngayon eh. Kasi simula pa lang magbasa ng abakada eh. No? Kasi simula pa lang magbasa ng A-E-I-O-U daw sa spiritual. A-E-I-O-U. Baka 5 bokales. Di ba? So, doon pa lang malalaman ninyo kung sino yung tunay na may alam sa spiritual at yung naggagaling-galingan lang. Hindi nyo kayang buhatin yung sarili nyo. Paalala lang to. Panahon at kapatunayan ang hahatak at katotohanan ang hahatak sa tao upang kilalanin kayo na tunay kayong nasa spiritual. Pero yung kayabangan, kambugan lang, at kagaling-galingan na anting-anting kamo ay nasa sarili mo at wala ka pa naman napapatunayan. May wala pa nga nangyayaring peligro sa buhay mo at hindi pa naghihimala yung gamit mo, napakagaling na ng anting-anting mo. So sabi mo, magaling ka, magaling kayo. Doon lang, no? Ganun lang kasimple mga lods. Tandaan natin sa bibig na uhuli ang isda. At mapapatunayan nyo yan doon sa mga tao. Sabi ko nga eh, maraming simplihan lang yung gamutan, hindi naman sila ng mga nagpapasampa. Bubulong-bulong lang sa tubig, mamaya magaling ka na. Diba? Baka mas dapat nyo pang paniwalaan yun. Kesa dun sa maraming kwento. Kesa dun sa maraming kababalaghan sa kanilang mga bibig. Tanungin mo, sino yung nagpapatunay ng mga kababalaghan mo? Eka niya si ganito, eka niya si ganyan. Nasa na yun? Patay na eka niya. Para wala nang magsasalitang buhay. Diba? Pero kung iyan, may patunay, may mga kasamang kalakip ng kapatunayan, ng mga kasama niyang nabubuhay, hanggang ngayon, maari pa. Totoo sinasabi niyan. Kaya sa atin sa spiritual, hindi po kwento ang magpapatunay sa atin. Hindi kwento ang magpapasikat sa atin. No? Hindi yung pang-aaway sa kapwa mo manggagamot ang magpapasikat sa iyo. Hindi pa yung pagbubuhat ng pangalan mo na eka mo'y magaling ka magpapasikat sa iyo. Tandaan mo, ang magpapasikat sa iyo yung mga taong naniniwala sa iyo at nakakasubaybay ng buhay mo. Yun lang ang masasabi natin. Usong-uso ngayon kasi sa spiritual. No? Si Kurdapyo, naglagay lang ng pangalan na Kurdapya, manggagamot. Malupit na manggagamot na. Akala nyo lang yun. Sabi ko nga, experience pa rin. No? Experience pa rin. Kung babago-bago pa lang tayo at hindi pa tayo nakaka-encounter ng hindi pa dapat ma-encounter, mas mabuti pang magpakumbaba tayo. Baka itaas pa tayo ng Ama kaysa sa puro pagmamataas. So, iyon. Wala na akong makitang mga katanungan dito. Kanina, ang daming katanungan dito. Tanong lang kayo mga lods para mabasa natin ano pa ba ang ibang katanungan nyo dyan. Bago lang po sa pag-spiritual, si Radi Reyes. Commander, bago lang po sa pag-spiritual, tanong ko lang po, kung okay lang suotin sabay ang Tres Pico at San Benito. Okay lang yan. Okay lang yan, walang problema dyan. Puro medalyon naman siguro yan, ano? Ang hindi mo lang pwedeng pagsabayin yung mutya at yung hindi binyagan. Yun, idol, no? Yung hindi binyagan. Kasi yung hindi binyagan, ito ay kapangyarihang engkanto. Katulad ni Engkanto de Dios. Hindi pa yan binyagan, Engkanto de Dios. Then bininyagan siya, naging pangalang Infinito de Dios. Tapos, Waksin. Hindi binyagan.
Nunong kamatayan, hindi rin binyagan. So, hindi mo pwede silang isama doon sa mga binyagan o mga divine na tinatawag natin. So, hindi mo pwedeng isama doon kung iyan ay mga medalyon. At kung iyan ay mutya, wag mong isama doon sa mga medalyon. Kasi ang mutya ay encantadores at ang mga medalyon ay divino. Dahil pinapakain mo ng divine words yan eh. So, yun din yung isang kasagutan doon sa nagtanong kanina, doon sa liklay. Bakit daw divine liklay? Paano naging divine liklay? Hindi naman pinapakain ng divine words yan. Diba? So, yun lang ang tanging masasagot natin dyan sa tanong mo. Ano pa yung mga tanong nyo dyan? Samantalahin nyo at bihira akong makakapag-live na ngayon dahil pabisin na tayo. Dahil papunta na po tayo ng mahal na araw. So, Abril, ano na ba ngayon panahon na? Marso. So, ayun, kanina nanggaling kami dun sa venue kung saan kami magtatahas. Kung may mga joiners kayo na gusto nyong pumunta, gusto nyong makijoin sa amin, meron kaming kinuha na venue kung saan kami magtatahas, pwede kayong makijoin. Kaya lang meron tayong ambagan. Kasi unang-una po, sa panahon ngayon, wala nang libre. Kahit po yung mga resort may bayad dyan. Nagbabayad kami dyan. Then yung kakainin natin, then yung gasolina natin, no? O kaya sa sasakyan, kung magdadagdag man kami para mag-arkila, para may sasakyan. Pero yung iba naman po, sa Tanay lang ang venue namin, Darwin, sa Tanay Rizal. So, alas 3, no? Yun na yung pinaka-ano namin, magkikita-kita kami rito. Pwede ba siya, Commander, isama sa Death Liklay ang Trespico at Bao ng Niyog? Walang mata. Yung Liklay tsaka Bao, pwede. Pero yung Trespico, medyo hindi angkop. Yung Bao tsaka yung pwede mo ilagay sa loob ng Bao. Yung Trespico, ilalagay mo sa loob ng Bao. Bakit? Yun na nga yun eh. Yun na nga siya, di ba? Trespico na siya. So, ayun, masasabi ko sa iyo yung partisipasyon ng niyan, ganyan ang ano. So, yun, no, sa mga sasama, ganun lang, may ambagan tayo, tapos sama-sama tayo magtataas, bibigyan namin kayo ng dasal na para pagtataas ninyo. So, kung anong ginagawa ng mga member ko, ganun din yung gagawin ninyo. Wala doon hinahampas, walang pinadudugo yung likod, walang ipinapako sa krus. Nagdarasal sila. At basta maiintindihan ninyo, hindi ko pwedeng sabihin kung ano pa yung ibang mga ginagawa nila. At tandaan ninyo, hindi kayo sasaktan o anuman. Ayun, mapagpalang gabi sa isang gwapo kong kumpare dyan kay Commander Tiger, manggagamot ng Montalban Rizal. Sa mga taga Montalban, yung mga magpapagamot dyan, kaysa sa pupunta pa kayo rito, no, mahal yung gasolina, mahal ang pamasahe. So, kung kayo ay bahagi ng Montalban, punta kayo kay Commander Tiger para magpagamot dyan. So, manggagamot din yan na kumpare din natin sa spiritual at mapagkakatiwalaan yan. No? So, kanina may napansin pa ako dito eh. Shoutout na rin pala sa inyo, paring Tiger, sa iyong pamilya, kay Mare, sa anak mo. Shoutout sa inyo, sa inaanak ko, no? Shoutout sa inyo lahat dyan, sa buong pamilya mo. Bro, mabigat ba sa kabuhayan ang Trespico at San Miguel? Ayan na naman tayo sa tanong ninyo. Baka bagong followers to. Gerson Beredo Lopez. Sagutin natin yan. Lahat ng uri ng pangontra, mga idol, halos masasabi natin na 70% na may kabigatan sa kabuhayan. So, paano ang gagawin natin para hindi bumagit sa kabuhayan? Kagaya ko, mayroon akong tinatawag na balanse. Kung mayroon akong pangontra, mayroon akong pampaswerte. Kung may medalyon akong pangontra, kailangan mayroon kayong medalyon para sa pampaswerte. Kung may mutya kayo ng pangontra, dapat may mutya kayo ng pampaswerte. Yun lang ang kasagutan para mabalanse at hindi gaanong mabigat sa kabuhayan. At isa pa, na sinasabi ko, ang Trespico hindi naman kabigatan, ang St. Benedict hindi naman kabigatan gaano. Meron lang kaunti siyang nakakaharang doon sa kaunting pagpasok ng swerte. Kaunti lang naman. Pero lahat ng klase ng pangontra ay nakokontra pa rin niya ang pampaswerte. Kaya nga mas mainam na
Tangan kayo ng pangbalanse. Laging balanse. Pakakatandaan natin. Ano man yung tangan nyo, balanse. Pero, ang mahirap balansehin, itong pinakamahirap balansehin, ang baliktaran. Halimbawa, 3 pikong baliktaran. Naku po, matik yan. Lampasan yan eh. Lampasan. Ano ba yung lampasan? Lampas-lampas lang yung swerte sa iyo sa halip na nahahawakan mo. Sa halip na nasasalo mo, lumampas lang. Kung meron kayong Santo Cristo na baliktaran, try nyo. Buntot pagi, isa sa mga mabibigat sa pera yan. Kaya nga balansihin nyo eh. Kung may buntot pagi kayo, di magtangan kayo ng pampaswerte. Pero sa akin, ang pinaka number 1 na masasabi ko, napakabisa, napakagaling, Santo Cristo na baliktaran. Pero pagdating sa swerte, 0% ka doon, boy. So, yun lang ang masasabi natin, ano? Kahit anong uri ng medalyon na baliktaran yan, yan ay medyo salat pagdating sa swerte. Kaya, karaniwan sa mga gamit ko, nakita nyo sa mga kasa ko, walang baliktaran. Kung meron man ako Santo Cristo, Cristo yung nasa harap, iba naman yung nasa likod. So, ano ba yung ine-explain natin dito? So, ito parang baliktaran siya. Pero hindi mo siya matatawag na baliktaran dahil Cristo ang harap, amahan yung likod. So, tingnan nyo yung pagkakaiba nilang dalawa. So, yung Alpha Omega. Ito naman, Santo Cristo. So, ito available sa atin itong mga idol. Hindi siya matawag din na baliktaran dahil yung Henry, merong pangalan dito sa likod wala. No? Iniwasan natin magkaroon siya ng kombinasyon na baliktaran dahil yun po ay hindi mainam talaga. No, pagdating sa ano. So, atardar baliktaran din, sabi ni Jeme. No? So, yun, yung mga baliktaran, medyo iwas-iwasan natin. Mapapansin nyo naman yan eh. Hindi lang ako ang nagpapaliwanag yan. Mapapansin nyo rin yan. May kabigatan. Halimbawa, pag magmimedalyon kayo, pa isa-isa, dumarating sa inyo. Pakiramdaman nyo muna, mga 1 buwan, bago kayo bumili ulit ng ibang medalyon. Kung sa palagay ninyo, medyo parang bigat ng pasok ng pera. O, di. Alam nyo na. Commander, normal ba na after na manggamot sa kapwa, ang epekto ay nakakagutom at nakakauhaw? Yes po. Kasi gumagamit po tayong ng NEM. Alam nyo ba yung NEM? Natural Energy Mutation. So, paano ko ba ipapaliwanag to? Kasi iba yung kasanayan ng NEM eh. Ang NEM kasi sa mga Chinese yun eh. Chinese sa Japan, yung NEM na tinatawag Natural Energy Mutation. So, ibig sabihin, yun di lang spiritual mo eh. Kung minsan, talagang mapapagod ka, mauuhaw ka, lalo na kung nagwawala yung pasyente, di ba? So, pigil ka ng pigil na magwala, nakikipag-combate ka, mauuhaw ka eh. Hindi lang material, hindi lang physical, pati spiritual mo, nakikipag-combate. Natural, gugutumin ka, nakakapagod. Kung ngayon, hindi naman nagwawala, nanggagamot ka, kung nanggagamot ka 3 oras o 1 oras, nakakagutom yun. Kalating oras na, magugutom ka na eh. Kayo naman. Habang gumagalaw tayo, habang may movement ang katawan natin, natural na magugutom at mauuhaw ka. Natural yan, idol. No? Gusto ko sanang sumama, Commander, napakalayo ng biyahe. Malaking karangalan sana ito. Eric Tabon sa ibang panahon, kung gusto mo, paghandaan mo. Next na mahal na araw, di ba? Lods, kailan po ba araw-araw lagyan mo ng langis ang medalyon, lalo na kapag toxic ang workplace? Hindi ko yan, ha? Hindi ko autoro yan, hindi ko aral yan, ha? Lods, kailangan po ba na araw-araw, Lods, lagyan ng langis ang medalyon? Sa akin mga idol, iniiwasan kong lagyan ng langis ang medalyon ko kasi wala namang spiritual explanation dun eh. Kahit sa libro, kung hahanapin mo, bakit kailangan mong lagyan ng langis yung yung mga medalyon mo? Bakit? Dahil may bisa yung langis? Ipapahid mo dun sa medalyon mo para magkabisa? Iba ang dasal ni medalyon at yung langis na idinasal mo sa langis, magkaiba. Kung katulad nito, Buena Fortuna lang talaga ang dasal niya. Pero kung yung langis na gagamitin ko dito, langis ng Buena Fortuna, kung magkasundo sila, maari. Lalakas ang bisa.
No, pero wala pong spiritual explanation pagdating sa pagpapahid ng langis sa medalyon na lalakas yung gamit mo. Lalakas ang bisa. No? Kahit hanapin natin, wala namang ano eh. At ang mangyayari pa, yung sa akin nga kasi ay gawa sa kalis at kampana, pag lagi mo pinapahidan ng langis, ang nangyayari, pag mga isang buwan na hindi mo napahidan ng langis na, busy ka sa trabaho, hindi mo napapahidan, hindi mo naaalagaan, nangingitim. Tsaka nagkakaroon ng lumot. Kaya ayokong pahidan. No? Kung sa akin, sa inyo, kung sanay kayo na pinapahidan yan, bahala kayo. Pero wala namang spiritual explanation yan eh. Bihira akong marinig yan. Siguro nasa paniniwala nyo lang yan. Kung iyan ang paniniwala nyo, iyan ang gawin ninyo. Pero sa akin, wala namang ano eh. Wala akong makita ng lakas dyan eh. At tignan mo, idol ikumpara natin. Hindi mo dinadasalan yung medalyon mo, pinahidan mo ng pinahidan yung langis. Yung sa akin, araw-araw kong dinadasalan. Sino kaya ang mas mabisa sa atin dalawa? Kasi sa paliwanag, ito ay material. Ano ba yung pagkain ng material? Spiritual. Spiritual na dasal. Ano ba ang pagkain ng spirit? Di ba tinawag natin dito, espiritu? So ano ba pagkain ng espiritu? Di ba dasal? Yan na sinabi sa Biblia. Ang kaluluwa, ang pagkain niya ay panalangin. Sabi nga, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Yung mga salita ng Diyos na sinasabi doon, yun yung pagdarasal mo sa Diyos, yung pagbanggit mo ng pangalan ng Diyos. Diba? So, doon nabubuhay ang ating kaluluwa. No? Sa mga espiritu naman na tinawag mo upang maging gabay ng medalyon mo, ang pagkain pa rin yan ay dasal. So ngayon, sa tingin mo, pag pinahidan mo yan ng langis, lalakas kaya sila? Diba? Ewan ko, pero kung sa akin, dasal talaga. Mas paniniwalaan ko yung dasal kaysa sa langis. Yung langis na yan, parang hindi masayang, ipahid mo na lang sa may sakit. Yung iba nilalagay yan sa mutya, maaring masasabi ko, oo, sa mutya pwede. Mas gumaganda yung mutya, mas kumikinang, shiny siya, mas parang buhay na buhay. Medyo, medyo may kapaliwanagan pa eh. Pero pagdating sa medalyon, parang medyo tayo dyan eh. Medyo hiwalay yung paniniwala ko dun. Sa akin kasi kung ano lang talaga yung mga pamilin dun sa libro, yun lang ang sinusunod ko. Hindi ako ganong nakikinig sa ng iba eh. Sinasabi ng iba eh. May sarili din kasi akong pinagbabasihan, Lods, sa totoo lang. No? Hanapin mo yung kapaliwanagan. Kung meron man kapaliwanagan na kapag may nakasulat sa libro, pahidan mo ng langis ang iyong mga medalyon para mas lumakas, di gawin mo. Yun yung nabasa mo eh. Pero wala akong nakikitang ganun. Kaya hindi ko ginagawa. Lods, okay lang po ba na ang medalyon po ay nadadala sa lamay? Hindi ko minamagaling yung gamit ko Hindi ko minamagaling Pops Ray Orebo. Orebok. Hindi ko minamagaling yung gamit ko. Hindi ko sinasabing gamit ko lang yung magaling, gamit ko lang yung pwede. Hindi yun. May sangkap kasi akong ginagamit. Yung kalis at kampana, gamit yan sa simbahan. Di ba yung patay, dinadala sa simbahan para basbasan bago dalhin sa sementeryo. So, hindi naman nawawala yung bisa nung kalis at kampana. No? Yun kasi ang isinasangkap ko o ginagawa kong medalyon. Kalis at kampana. Kagaya niya, sa likod, yun, napakaraming kalis. Taon nyo sa background. May kampana pa dyan, ayun, sa kabila, So, meron pa dun, mga nilalagari namin para pagsamasamahin. Ginagawa ko kasing tres metalis, tanso, kampana, kalis. So, tres metalis yung gamit ko. Kaya yung sa akin, masasabi ko na dalhin mo man sa sementeryo, dalhin mo man sa lamay, pwede. Pero kung sa ibang mga gamit, iyan ay halimbawa, binili lang sa Quiapo, kinonsagrahan, tapos, kinonsagrahan siya, ilan ba yung gawaan? Cavite, Batangas. So, meron na rin po sa Tarlac ngayon. Meron na rin pala sa Madbanahaw. So, 4 na lugar na yung gawaan. Kung saan man mga gawayan, tandaan natin, yung mga gumagawa niyan, mga idol, Kasi, sa Tarlac, si Caris. Sa Batangas, si Paring Ariel. Meron pang Poblete, no? Si Leonardo Poblete. So kung saan man niyang ginawa, tandaan natin, hindi nila hindi nila pag-aaksaya ng panahon niyan na konsagrahan yan. Kasi maker po sila, manggagawa po sila.
Maaaring yung mga sarili nilang gamit, yun ang kukonsagra nila, pero yung paninda nila, hindi. Yung manggagamot na nakabili nun, ang bahalang magkonsagra. Kung yung manggagamot ay marunong magkonsagra, kukonsagra yan. Pero pag yan ay galing ng Quiapo, matitiyak nyo ba na pag sinabi sa Quiapo, meron niyang kampana, meron niyang kalis? Matitiyak nyo po ba? Sa Lazada, pag sinabing gawa sa kalis at kampana, matitiyak nyo rin ba? No? Ang explanation kasi, bigyan ko kayo ng explanation, ha? So, saan ba dito na ilagay ko yung si Gumamela? Sa dami kasi ng ano natin eh. Siya nga pala tong Gumamela na to napunta. Naglayas ka ba? Bakit wala? Sa dami ng medalyon, hindi na natin malaman. So yun, tsaka na lang natin hanapin. Kuha na lang tayo dito ng isang medalyon. Saan na ba yung ibang mga medalyon? So ito. Mamaya, maghanapan na lang kami ni Gumamela Celes kung nasan siya. Ba't nga kaya wala? Ilang araw ko lang hindi nadala eh. Ganyan ako, hindi ako mapakali pagka hindi ko matanaw eh. Baka mamaya na isama ni Mrs. sa limusan. Patay tayo dyan. So, pakinggan ninyo, may tunog to. Kumakalansing siya mga lord. Kahit maliit lang yung kalansing mo, kumakalansing siya na talagang ting, talagang ganun yung tunog niya. So ngayon, kung ang inyong gamit ay kumakalansing talaga, tapos makita ninyo na talagang may echo na matatawag, maaaring gawa yan sa kalis at kampana. Tsaka kung titignan nyo yung liwanag. Yan o. Yan, kita na, pansin nyo yung liwanag, yung kinang, yung kintab. Kalis at kampana talaga siya. Ngayon, kung mangitim-ngitim yan, o baka mamaya, kiniskis lang yan ng... wala yung Gumamela Celes ko. Pakitignan nga. Ito pa yung sarili ko, hindi mo ba napalimusan? No. Tignan mo na lang. So, ayan no. Kung yan ay ni steel brass lang, kiniskis ng steel brass, maaari yan magiging makinang, makintab. Pero, ang matitiyak ninyo kung kumakalansing talaga. Pag kumakalansing talaga yan at makintab na makintab talaga yan, kahit ganunin mo lang ng damit, lalong kumintab, kalis at kampana. Kasi hindi natin mapapatunayan eh. Sa akin, mapapatunayan ko na masasabi ko may kalis at kampana siya. Dahil pag nagpapagawa ko, nilalive video ko. Naka-live ko, minsan record. Pinapakita kung paano gupit-gupitin yung mga kalis tsaka kampana. Sinasama talaga sa ano. So, may kapatunayan kasi yung sa akin. Yun nga sinasabi natin, kung kailangan lagi may video. Kasi kung kikikwento lang nila yan na may kalis at kampana yan, baka mamaya, pakamahal-mahal ng benta sa inyo, eh kayo, talo niyan. Diba? Yun lang lagi natin tatandaan mga lods. Kailangan pakita nila yung video na may kapatunayan yan. No, marami na rin po kasing gumagaya. Kinikis-kis nila ng steel brass. No? Tsaka nila pakikintabin. Lalagyan ng, ano ba yung pinapahid doon? Para kumintab, no? Yung pampahid ng metal polish. Eh talagang kikintab yan. Hindi nyo na malalaman kung yan ay totoong kalis at kampana. Ang mainam, hanapin nyo yung video na pumupunta sila sa mismong gawaan. No? Pag pumupunta talaga sa gawaan niya ng medalyon at nakikita nyo sa nag-video o nag-live na ipinapagawa nila talagang merong sangkap, eh, maaaring paniwalaan nyo. Talagang proven yun na may sangkap yan. Hindi yung kwento lang. Madali kasi magkwento. Eh, alam naman natin, kaya nila ginagawa yun. Dahil alam nila kapag may kalis at kampana, mahal nga naman ibenta. Kasi
mahal ang kalis at kampana pag bumili ka. Yun nga ang tanong napakamahal ng kampana, saan sila kumuha ng kampana? Kumisan may papansin natin, may mga gumagaya, nagpo-post, kalis kampana din daw. Bakit kailangan pa sabihin ng kalis at kampana? Bakit kailangan pa magsinungaling para lang mabenta yung gamit? No? Kahit na yan ay tanso, kung talagang pinagkakatiwalaan ka ng tao, may bisa yan, may bisa talaga yan. Kaya lang, doble lang ang lakas at bisa ng may kalis at kampana. Yun lang lagi sinasabi natin para sigurado kayo. No, doon kayo sa sigurado. Kasi kayo ang bibili. Kayo ang magtatangan, hindi naman ako Kung maloko kayo, sino ba naloko? Kayo na, kayo, hindi ako. So, ganun lang, no, mga lods. Kunting ingat lang din. So, ayun, wala namang gano'n ng katanungan dito sa paliwanag natin. At anong oras na ba? Magpe-prepare na rin kami, 6:30. So, ayun, sa mga sasama, sa mga magpapagamot, sa mga magpapa-schedule ng gamutan, house cleansing, set natin yan mga lods. Baka kaya pa ng pag-usapan na lang natin. Mag-PM kayo sa amin. Sa mga kukuha ng gamit, mag-PM kayo sa amin. Hindi yung doon kayo nagtatanong sa comment section. Minsan kasi hindi ko na nababasa yan Pag na-post ko na, minsan hindi ko gaanong nababasa. No? Madalas ko pang basahin yung mga comment sa chat. Mag-chat kayo. So, si Gerson Barredo Lopez, boss, saan magandang ibabad ang mutya? Langis ba o sa bukal? Sa tubig bukal mo ibabad. Sa langis, hindi naman gaanong manan. Mari po bang sabon at tubig lang ang gamitin ko sa paglilinis ng medalyon? Eric Tabon, pinaliwanag ko na yan Pinaliwanag ko na yan. Sabi ko nga, hindi mainam yung langis sa medalyon Ikaw kung gusto mong langis, di paidan mo ng langis. Kanya-kanya naman tayo ng paniniwala. Yung sa akin nga, kaya hindi ko nililinis ng langis dahil lalo nga nangingitim yan. Mabilis mangitim. Akala nyo pag may langis, dudulas yung alikabok, yung dumi. Hindi Suot-suot nyo yan yung libag natin dyan, kakapit lalo yan, kasi malagkit yun. O di ba lalong mangingitim, sayang lang yung paglilinis mo. Ginagawa kong paglinis dyan, steel brush lang. Bumili kayo ng steel brush sa Lazada, yung parang malambot. Hindi yung steel brush na napakatigas na pag ginanon mo, masusugatan ka. Yung steel brush na malambot, parang sipilyo lang siya. Kiss-kiss nyo lang na ganun, kikintab na yan. Diba? Kanina, pinayo ko na nga, steel brush pwede Kahit hindi nyo yung sabunin, hindi nyo hugasan, steel brush lang, kikintab yan. Kaya nga yung iba, ang ginagawa nila yung steel brush para kumintab. Tapos ibibenta nila, sasabihin nila, kalis at kampana. So yun lang, mabilis kumintab yan kung gusto nyo kumintab talaga. Kung ayaw nyong umitim, balutin nyo ng yung sa mga gumagawa ng, tawag dito, yung binabalutan nila ng makapal na plastic, tapos tinatahi yung gilid. O yan, talagang di naiitim yan. Yung sa iba naman sinasabi, ayaw namin balutan kasi pag dinasalan mo, hindi tatalab yung dasal. Paano nangyari yun? Inuusal mo yung dasal doon sa medalyon, paano hindi tatalab? Kasi daw may balot. Sa spiritual, walang imposible mga idol. Kahit may balot yan, kahit nasa loob pa yan ng tela, once na dinasalan mo yan, yun na yun. So, yun lang mga idol, at medyo nagugutom din ako. Galing kasi kami sa labas, galing kami ng Tanay, binisita namin yung venue. So, kararating-rating lang din natin. Nag-live tayo ng bahagya. Hindi na nga bahagya, ilang oras na. So, yan, maraming salamat sa inyo sa pag-aabang natin. At sana bukas makapag-live ako ulit. So, ingat kayo palagi. Nawa ipatnubayan at gabayan kayo ng amang katastasan. At ipagdasal nyo rin palagi yung nangyayari na digmaan na nawa ay matapos na para bumalik na ulit sa presyo yung mga bilihin. Kasi pag tumaas ang gasolina, lahat ng bilihin tataas. Tayo yung apektado. Panalangin natin. Huwag na tayo makisawsaw dun sa kung sino tama at mali. Huwag na kayo mag-comment na tama si US, mali si Iran, o tama si Iran, mali si US. Ano man yung pananaw nyo, isang tabi nyo na lang yan. Kasi sa digmaan, walang panalo dyan.
Walang tama at walang mali. Pare-parehong tatamaan yan. Kasi yan ay sino man ang manalo sa kanila, digmaan pa rin yan. So walang panalo sa digmaan mga idol dahil parehong nalalagasan yan. Kaya walang panalo dyan. Ipanalangin na lang natin, huwag na tayong makisawsaw sa kung ano man yung dahilan ng kanilang ipinaglalaban. Wala na tayo dun. No, ang gawin na lang natin, manalangin tayo na nawa ay magkasundo, no? Mabulungan yung kanilang mga spiritual na ihinto na yung kanilang ginagawa sapagkat may mga nadadamay, no? Vice versa, side by side may mga nadadamay diyan. At yun ang pinalangin natin, magkasundo na sila para hindi tayo maapektuhan. Kasi apektado tayo pag tumaas ang gasolina, tataas lahat ng presyo. So maliit na nga yung sahod eh. Mababawasan pa ng mataas na bilihin, di ba? So ganun na lang. Kung sabay-sabay tayong mananalangin, mas maririnig ng amang kaitaas-taasan yan. No? Mabuti yung hangarin natin kaya pakikinggan yan. Sa yun na lang. Ang tanging payo ko sa inyo at nawa ay pagkalooban kayo ng inyong mga pinapanalangin, ng mga pangangailangan ninyo, mitiin ninyo, pangarap ninyo at mga gusto ninyong mangyari sa inyong buhay. Nawa ay gabayan kayo ng amang katastasan. So yun lang, ingat kayo palagi mga idol. God bless you more. Sign out na po tayo.